siyang nagtatago doon sa loob ng seldang napakaliit, napakainit. Formal nang sinampahan ng kasong rape sa Quezon City Regional Trial Court nitong Martes ang dating aktor at kasalukuyang board member ng Oriental Mindoro na si Patrick De La Rosa. Walang inirekomendang piyansa kay De La Rosa na umano'y lumabag sa Article 266A ng Revised Penal Code. Nakipiit pa rin ang dating aktor sa Station 7 ng Quezon City Police Station. Pero nasa proseso ngayon ang kampo ni De La Rosa sa pangangalap ng testigo. Gusto namin kasing bago kami gumawa ng sagot o gawa ng affidavit si Patrick, kailangan makausap muna namin yung mga testigo. Kasi nung naganap yun, napakaraming bisita. Birthday party yun eh. Ang tinutukoy na insidente ay naganap umano gabi ng October 7 sa isang condominium sa Cubao, kung saan nakisali si De La Rosa sa kasiyahan. Ayon sa 20 anyos na biktima, dakong alauna ng madaling araw nang matapos ang inuman. Ngunit bigla na lang umano siyang nagising nang walang saplot sa katawan at kinukubabawan daw ni De La Rosa. Sa ulat ng unang hirit noong October 8, ang nakatira sa kalapit kwarto ng condo unit ang nagsumbong sa mga security guard nang marinig ang pagsisigaw ng biktima na sinaklolohan naman ng dalawang kaibigan nito. Kumusta naman ang dating aktor? Parati siyang nagtatago doon sa loob ng kanyang seldang napakaliit, napakainit, dahil sa naawa na siya sa sarili niya. Tapos parati pa siyang hinusgahan na siya. Nagkaroon na ng trial by publicity. Alam naman natin na ang akusado ay presumed innocence until the contrary is proven. Dahil dito, may pakiusap daw si De La Rosa, lalong-lalo na sa media. Ano naman, igalang naman natin yung kanyang karapatan. Ito ay isang private crime na tinatawag namin sa batas na hindi naman siguro tama na piliting kunan siya. Sana hintayin natin na kung nagkaroon na ng pagdinig sa kaso, mabigyan naman si Patrick ng oras para masabi niya kung ano ba talaga ang totoong nangyari. If ever, siguro instinct ng media mag-report ng mga incidents na ganito, especially if it involves somebody like Patrick De La Rosa, because undeniably he's a celebrity. So, I think it's unavoidable. Binasag na ng kampo ng umano'y biktima ng rape ang kanilang katahimikan. Nagpaunlak ito sa StarTalk TX ukol sa sinapit ng kanyang kliyente. And now it's already filed in court. The last thing I heard is that it has been raffled already to branch 98 of the Regional Trial Court of Quezon City. It involves a capital offense. Since non-bailable ito, magpipetition for bail muna sila. And with that, we will be presenting our evidence to show that our evidence is strong so that the court will deny their petition for bail. Sa ngayon ay nakapiit pa rin si Patrick. Ano ang nais mangyari ng umano'y biktima upang pagbayarin ang ginawa nito? It's reclusion perpetua, life sentence. Hanggang dulo talaga, ilalaban ko to. Siyempre, lahat naman na biktima ng ganito, gusto nila makulong yung mga nagkasala, di ba? Ganon din ako. Gusto ko rin makulong si Patrick. Pagdusahan niya, matuto din siya.